Sa bawat pahina ng kasaysayan ng Pilipinas, nakaukit ang pangalan ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Isang tao, isang panulat at isang layunin ang nagbigay ng inspirasyon para sa kalayaan. Noong Hunyo 19, 1861, isinilang si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda sa Calamba, Laguna. Siya ang pangpito sa 11 anak nina Francisco Mercado at Teodora Alonso. O Jose, kayo ang ilaw ng aming buhay. Bilang isang anak, sana'y maging matatag ka sa hinaharap. Pepe, laging tatandaan, ang karunungan ay ang susi sa pag-angat ng isang tao. Ang pamilya Rizal ay simple ngunit puno ng pagmamahalan. Sa murang edad, natutunan ni Pepe ang kahalagahan ng edukasyon at pananampalataya mula sa kanyang ina. Sa Ateneo Municipal, si Jose Rizal ay nagtapos bilang sobresaliente. Tinanggap ang mga medalya sa Latin, Spanish at Pilosopiya. Ngunit sa Universidad ng Santo Tomas, nakaranas siya ng diskriminasyon bilang isang Pilipino. Hindi ito naging hadlang sa kanyang layunin, ngunit nagdulot ng malalim na kalungkutan. Ang unang pag-ibig ni Rizal ay si Segunda Katigbak, ngunit dahil sa napagkasundoang kasal, hindi sila nagkatuluyan. Si Leonor Rivera ang itinuturing niyang tunay na pag-ibig, ngunit ang kanilang relasyon ay naudlot nang umalis si Rizal papuntang Europa. Sa dapitan, nakilala ni Rizal si Josephine Bracken, ang babaeng naging katuwang niya sa huling bahagi ng kanyang buhay. Bagamat hindi sila ikinasal sa simbahan, sila'y nagsumpaan ng pagmamahalan. Josephine, ikaw ang inspirasyon sa natitirang mga araw ng aking buhay. Sa kabila ng mga pag-ibig at masalimuot na relasyon ni Rizal, ang kanyang puso at isipan ay nanatiling nakatuon sa isang mas mataas na layunin, ang kalayaan ng bayan. Iniwan ni Rizal ang mga mahal niya sa buhay upang maglakbay sa Europa. Isang paglalakbay na nagbigay ng bagong pananaw, mahalagang pagkakaibigan at mga akdang nagmulat sa diwa ng bawat Pilipino. Sa Austria, nakilala ni Rizal si Ferdinand Blumentritt, isang propesor at mananaliksik na may malalim na interes sa Pilipinas. Sa kabila ng kanilang magkaibang lahi, naging magkaibigan sila at magkasangga sa layunin ng reforma para sa mga Pilipino. Blumentritt, ang iyong suporta ay nagbibigay ng lakas
sa aming adhikain. Sa Madrid, sinimulan ni Rizal ang pagsusulat ng Noli Me Tangere, ang nobelang naglantad ng katiwalian at pang-aabuso ng mga praile sa Pilipinas. Ang kanyang panulat ay naging mitsa ng pagmulat ng damdamin ng mga Pilipino. Ang Pilipinas ay dapat makalaya sa tanikala ng kawalang katarungan. Sa kabila ng kahirapan, natapos ni Rizal ang El Filibusterismo sa Gent. Ang karugtong ng Noli Me Tangere ay nagbigay diin sa revolusyon at ang mas masidhing panawagan para sa pagbabago. Sa Barcelona, naging aktibo si Rizal sa La Solidaridad, isang pahayagang inilathala ng mga Pilipino upang itaguyod ang reforma. Ginamit niya ang kanyang panulat upang magmulat at magbigay inspirasyon sa kilusang propaganda. Hindi magbabago ang kalagayan ng bayan kung hindi tayo kikilos ng sama-sama. Sa Fort Santiago, isinulat ni Rizal ang kanyang huling paalam, isang tula na nagbigay inspirasyon sa bawat Pilipino. Ang iyong kasarinlan, ang tanging adhika. Noong Disyembre 30, 1896, isinakripisyo ni Rizal ang kanyang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Consumatemes.